Hello guys, empleyado ka ba na gustong maging milyonaryo? Alamin kung anong iyong risk appetite pagdating sa pag-i-invest. Number one sa risk appetite natin is yung conservatives. So kung ikaw yung tao na ayaw mong mawala yung puhunan mo, at takot kang mawala, malugi, dito ka sa conservative. Ikaw yung tao na conservative pagdating sa investment. Yun yung low, low risk but low return. O talagang hindi siya, wala talaga siyang risk kung tutuusin. So ano yung mga example? So number one, sa example ng conservative is yung savings. Yung save mo yung pera mo sa bangko pero magkakaroon ng tubo na 4% per annum. Kung 10,000 pesos yung sinave mo sa bangko, tutubo siya ng 400 pesos per annum. So kung 100,000 naman yung sinave mo sa bangko, tutubo siya ng 4,000 pesos per annum. Ngayon, kung 1 million pesos na yung sinave mo sa bangko, tutubo na siya ng 40,000 per annum. Pero, yung capital mo, hindi siya mawawala. Safe siya, nakasave lang siya sa bangko. Pero yung return niya, napakaliit yung tutusin. Maliit yung 4% per annum na tubo. So, kung gusto mo ito, so maraming bangko na nag-offer ng 4% interest per annum sa savings mo. So, yung pangalawa nating option is yung time deposit. Pupunta ka lang sa bangko, mag-save ka ng pera mo for hindi mo siya pwedeng galawin sa loob ng ilang taon. Pero tutubo siya na almost 5%, 5 minsan 6 or 7 per annum. So medyo mataas kaysa dun sa savings lang na anytime pwede mo siyang withdrawin. So yung number 3, yung Pag-ibig MP2. Pwede ka mag-save dito sa Pag-ibig MP2. Tutubo siya ng 7%, 7.6 mga ganun. 7% per annum. So, safe na yung pera mo, nakasave lang. Anytime, pwede mo siyang kunin, tumutubo siya. So, yun yung conservatives. Yung hindi ka magkakaroon ng risk doon sa capital. Wala kang takot na malugi. Dahil, anytime, pwede mo siyang kunin. Pero maliit yung yung tubo, maliit yung tubo na makukuha mo sa investment mo na ito. Pero kahit pa paano, tumutubo siya. Kaya kung ikaw yung tao na gusto mo i-save yung capital mo, so dito ka, pasok ka sa conservative investor. So kung gusto nyo naman na matuto kung paano ba pwedeng mag-save sa bangko na gamit lang ang cellphone, kunyari ikaw ay isang simpleng empleyado lang o simpleng mamamayang Pilipino lang na hindi mo alam, wala kang knowledge regarding sa mga bangko. Gusto mo mag-save o mag-invest sa bangko na kada sahod mo kahit 1,000 pesos o 2,000 pesos, paki-comment lang po dito sa video at paki-subscribe na rin ang ating YouTube channel para next time pwede po tayong gumawa kung gusto nyo. Gagawa po tayo ng video na tutorial para sa pagsisave ng pera sa bangko kahit na 2,000, 1,000 o 500. Depende sa inyo kung magkano pwede nyo i-save na pasok dito sa conservatives na tumutubo ng 4% per annum kahit pa paano. Habang nagtatrabaho ka, yung pera mo tumutubo yung savings mo. Ayun. So, sa number 2 sa ating risk appetite is yung aggressive investor. So, kung kanina, yung conservative is low risk, low return. Yung dito naman sa aggressive, high risk, high return. So, napakataas ng chance na mawala yung puhunan mo. Pero, napakataas din ng chance na kumita ka at madoble o matriple yung puhunan mo dito sa aggressive investor. So, kung ikaw yung aggressive investor, so dito ka pasok. So, ang example nito is business o negosyo. Kung negosyo, napakataas yung chance na mawala rin yung pera mo na puhunan, pero mataas din yung chance na lumago yung pera mo ng doble o triple. So, pangalawa, pwede rin dito yung stock market. So, pwedeng bumaba ang stock market, at pwede rin tumaas. Pangatlo, pwede rin dito yung property na pinapaupahan, mga building o apartment. Malaki yung puhunan, pero malaki rin yung chance na mawala. Kunyari, masunog o maglindol o masira, mga ganun. Pero pwede rin lumaki yung kita mo dito at madoble at triple pa yung puhunan mo. Kasi paglipas ng panahon, tumataas yung value ng property. So, pero malaki rin yung chance na mawala kung sakaling yung mga sunog nga, ganun. So, ayun. So, pwede rin dito sa aggressive investor yung modern na ngayon, yung cryptocurrency. So, ayun, napakalaki rin yung chance na madoble o matriple yung pera mo sa crypto trading
Pero malaki rin yung chance na mawala yung pera mo sa crypto trading. So, yung crypto pala is, ano yan na, meron siyang holdings lang, meron din siyang trade, yung pang short term lang, yung pagpili mo ngayon, pagtaas, ibenta mo agad. So, meron ding holdings na paglipas talaga ng ilang taon bago nila ibibenta. So, yun, depende sa inyo kung anong klaseng investor nga po kayo. Kung, ayun, sa bilang isang empleyado, so, kailangan nyo rin muna mag-research kung anong dapat nyong pag-investan. Pangatlo sa ating risk appetite ay yung moderate investor. So, kung hindi ka pasok doon sa aggressive at hindi ka rin pasok doon sa conservative investor, so dito ka lang sa kalagitnaan, yung moderate investor. Ito po yung mga tao na gustong mag-invest ng pera na ayaw din nila mawala yung capital nila, pero ayos na sa kanila na yung return ay hindi ganun kalaki at hindi rin ganun kababa, hindi rin ganun kaliit. So, yung pwede natin pag-investan dito is yung dividend stocks. Yung mag-invest ka sa stocks na magbibigay lang siya ng dividends quarterly, cash flow lang siya. Pero yung pera mo nandun pa rin. Pero nagbibigay siya ng income sa iyo. So, meron din ditong Ayala rates o yung mga rates, yung digital siya na parang boarding house din ba. Yung mga invest mo yung pera mo at magbibigay ng dividends o kita quarterly o every 3 months, ganun. So, ayun po yung ating mga risk appetite. So, ikaw bilang empleyado na gusto maging investor, so anong klaseng investor ka? Base dun sa ating mga nabanggit, ikaw ba ay conservatives o moderate or ikaw ay aggressive investor? So, pa-comment naman at paki-subscribe na rin ng ating YouTube channel para dumami yung ating mga subscriber dahil napakaliit na napakakunti talaga ng ating subscriber. So, patulong naman po. So, maraming salamat po sa panonood. So, hanggang dito lang po muna ulit. Pa-comment lang na mga gusto nyo maging topic natin. See you next time. Salamat!